Lesson number 5. Yan. So sige po, good afternoon po muli sa bawat isa. Coming from our lesson number 4, sabi nga po natin, sermon comes from a Latin word means to stop. Ibig sabihin, sinaksak, di ba? Kung minsan, pag naririnig natin yung mga sermon, parang may kurot sa puso, di ba? Parang ang sakit, di ba? So that is the purpose kasi yung to effect change, kailangan yung mga nakikinig ay maramdaman nila yung bigat o yung sakit nung sermon na binibitawan natin. Kagaya nga sa tanong ni Kuya Jojo kanina, kailangan ba nating iwasan yung ibang mga dapat nating sabihin kung alam natin na makaka-offend sa iba? But in reality, if your motive is correct, if your motive is right, it's not to offend, it's not to para pasaringan yung mga nakikinig, then you must say it. Kasi kapag yung salita ng Panginoon, kapag may conviction na sabihin mo, pero hindi mo sinabi, pananagutan mo yung kay Lord. But when it comes to preaching, as long as it is biblically correct, biblically right, sabi ko nga kanina, may mga matatamaan, may mga masasaktan, but that is the purpose of the sermon. So kapag nasaktan, natamaan, ang hope natin sa kanila ay magbago. Di ba? Yan. So tuloy po tayo. So nandito na tayo sa the principal types of sermon. So sa mga napapakinggan nating sermon dito, nadi-distinguish nyo ba yung iba-ibang klase ng sermon? O basta sermon lang? Distinguish. O halimbawa, Ate Jen, anong klaseng sermon ang narinig mo dito sa BNE? Topical. Expository, topical? Yan. Sige, tignan natin ngayon. So mag-isip tayo ng isang pastor na paborito nating pinakikinggan. Pero ako... yung wala sa BNE, yung pinapakinggan natin dati bago ako. So anong klaseng sermon sa tingin natin? Bakit natin siya pinakikinggan? So isipin natin yung sermon na paborito natin dati. So halimbawa ko, pinaka-paborito ko dati is si Pastor Bong Saking. Diyan ako nag-umpisa. Then I move on to different preachers. Pero bakit? Ano bang klaseng sermon type ang meron siya? So ito ngayon yung talakayin natin. Ano bang klaseng sermon? Principal types of sermon. Anong klaseng sermon ba yung napapakinggan natin dati o yung dito sa church? Ano ba yung tipo ng sermon na i-share ng mga tumatayo dito sa harap? So una, yan, babagtawan ko na po ito kasi nakakuha naman po yan kanina. So pupunta tayo sa 4 types of preaching. So ito po, hindi po ito yung sa in the homiletical Meron kasi tayong 4 types of preaching na sinasabi nila at meron din in a formal homiletical way. So dito muna tayo sa 4 types of preaching. Yung unang sinasabi ng preaching is yung sinasabing around the world preaching. So around the world, kung makakakuha naman siguro tayo ng idea. So 4 types of preaching. Sabi niya, around the world. Una, bakit around the world? Sabi dito, sisimulan sa isang verse, pero kung saan-saan na napunta yung mensahe. Yun yung around the world. So, sasabihin niya, ready na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Basahin po natin yung verse na to. So, binasa niyo yung verse. Ano ba yung main context ng verse na yon? So, halimbawa yung verse ay nagsimula sa faith. Kasi andun yung word na faith sa verse. Pero habang nagsasalita siya, nawala na sa verse. Napunta na sa love. Napunta na sa prayer. Napunta na sa sin. So, anong ibig sabihin? There is no one theme in the sermon. Kumbaga, walang direksyon yung sermon. Walang main context na sinasabi po natin. Walang main theme. So, there is no one theme in the sermon. Sabi nga po ni Roy Versosa, nagsimula ka sa faith. Basta kung ano na lang yung maisip mo, magsabi ka, hanggang sa dumami yung topic mo. Mapunta sa second coming, mapunta sa hope. At sabi nga ni Pastor Roy Versosa, mostly nag-e-end sa giving. Exhortation about tithing. So, ano yung ibig natin sabihin? The message has no direction and the verses used has no connection. So ito po yung sasabihin natin. When you choose a verse
dapat doon nakapokus yung sermon natin. May mga preacher po na ganyan. Binasa yung verse, pero natapos na yung sermon, nagtatanong yung iba, asan na yun? Di ba? Nawala na. Bakit? Kasi natabunan na ng kung ano-anong iba pang verse. So yun po yung tinatawag na around the world preaching. Kung may kakilala po kayo sa BNE na ganon, pakisulat po yung pangalan dyan. Secret nyo lang yan. Yan. So, ito yung sinasabi dito, di ba, yung illustration niya. Pastor, your illustrations needed a sermon. Ibig sabihin, pana-illustration siya. Pana-example, 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 pero malayo dun sa sermon topic. So, tandaan po natin, ano ba talaga ang mensahe ng sermon mo? When you are preparing something you need to exhort, ano ba talaga yung gusto mong iparating? Mag-focus tayo doon. So, yan po, it will come. The preaching of the word is the word of God. Kaya maging maingat po tayo. So, around the world, ibig sabihin, if you want to preach about love, focus on love. Hanggang matapos ka, hanggang conclusion, dapat love. Maunawaan nila kung ano yung gusto mong i-relate. Hindi dahil wala ka na mahanap na idudugtong mo, dudugtungan mo na ng iba. Pero ang conclusion mo, love pa rin bandang sa dulo. Di ba? So, kailangan nasa focus yung sermon po natin. So, around the word preaching, ibig sabihin, no one theme in the sermon. Pangalawa, skyscraper type of preaching. Wala po dyan yan, ha? Skyscraper. Ano po ibig sabihin? So, parang around the world naman po ito, pero anong sabi? The preaching becomes stories after stories. No true biblical preaching of the word. Ano po ibig sabihin natin? Dinaan na lang sa kwento. Di ba? Meron po yan. Mag-uumpisa siya. Yung expectation mo is, pastor to, magaling to, ganyan-ganyan. Nag-umpisa siya, pero natapos yung preaching niya, panay kwento lang. 3 kwento ng buhay niya. So, stories after stories. Di ba pag skyscraper, patong story, di ba? So sabi dito, huwag daanin sa puro kwento ang sermon mo. So una, ano ba talaga yung sermon mo? Pangalawa, huwag daanin sa puro kwento. Pwede ka naman magkwento sa umpisa ng sermon. Pero huwag naman panay kwento na lang. Di ba? Pangatlo, around the bush. Nakita na po ba natin yung idiomatic expressions na beating the bush? Di ba yung beating the bush, hinahampas mo ng hinahampas hanggang sa lumabas yung nakatago doon. So around the bush naman, ito naman yung you have a theme or topic. Kumbaga meron kang verse sa isip mo, pero hindi mo pinag-isipan, hindi mo na-develop ano yung magiging resulta. There is no clear direction and presentation of the sermon. The result, sermon takes longer than necessary. Di ba? Parang naligaw ka na. Pero dahil naligaw ka na, gusto mo pa rin makabalik sa sermon na yon, hanap ka pa rin ng hanap ng daan para makapunta ka doon. So, if we will illustrate it, meron kang scripture or text, meron kang point 1, meron kang point 2, meron kang point 3, pero ano nangyari? Ang dami mong subpoint. Di ba? Ang dami mong explanation. So, conclusion or goal. Bakit ang dami mong explanation? Kasi hindi mo pa rin mapalabas kung ano yung gusto mong i-explain. Nangyayari po ito. O may naisip ka na naman, gusto mo na namang idagdag. Ito po yung around the bush sermon. So kung titignan po natin, illustration po natin yan. There are times that if a sermon is taught properly or studied, kung pinag-iisipan po natin yung sermon natin, mapapaiksi po natin yan. Tandaan po natin, in the preparation of the sermon, ikaw na nag-prepare, ikaw yung naghuhukay, ikaw yung nag-aaral. So parang naghuhukay ka ng balon para magkaroon ng tubig. Hindi ibig sabihin, yung nakikinig sa'yo, idadala mo rin sa balon pagkatapos mo maghukay. Ang purpose mo is to bring that water out para ibigay sa kanila. Ngayon, kung ang ginagawa mo is hukay ka ng hukay, aral ka ng aral, tapos ang mangyayari, nung i-deliver mo na, lahat ng subpoint mo nilagay mo,
wala na po, malilito ng malilito. Kaya ang purpose nung kapag pinag-isipan natin, may i-prepare natin, may i-concise natin yung sermon natin. Ano lang ba yung importante? May mga bagay na para sa atin na nag-aaral, may mga bagay na para sa mga nakikinig. So, alam po natin dapat i-distinguish yun. Yun yung around the bush. So, ibig sabihin, meron kang sub-point, pwede mo naman tanggalin yung ibang points mo, para nang sa gayon, you can easily go to your conclusion. Kasi kung minsan, ang nangyayari, hindi sa dami ng paliwanag, kaya nauunawaan ng tao. Hindi sa dami ng paliwanag, para maunawaan nila. Kung minsan sa dami ng paliwanag mo, naboboring na sila, mas lalong nalilito. Kaya we need to know ano lang ba talaga yung dapat. At paano malaman yun kapag pinag-aralan mo talaga. Di ba? So, nangyayari po yan. Our conclusion, our goal, as much as possible, our message should be concise. Di ba? Sino ba sa atin ang natutuwa dito na kapag nakikinig ng sermon is more than 1 hour? Amen. Wala, di ba? Kasi pati yung nag-preach, nananakit na yung tuhod eh. Depende sa tao. Depende sa topic, sabi ni Kuya Rod. But mostly, ang sabi nga po nila, ang message should be 30 to 45 minutes. Kasi andun lang yung attention span ng mga tao. Pero tayo, hindi pa namin nababasa yun eh, kaya sorry. So around the world, around the bush, meron din po tayong skyscraper. Yung pangatlo, naging 3 na lang po, sorry. All around type of preaching. All around, anong ibig sabihin? Yung topic or verse mo, nire-recycle mo na lang. All around, nire-recycle mo na lang. Sabi doon, same type of sermon week after week. Napapalitan lang ay yung introduction, conclusion, o illustration. Pero parehas din siya. Yun po yung tinatawag na all around. Ibig sabihin, kahit anong okasyon, yun pa rin ang i-preach mo. Babaguhin mo lang yung introduction niya para mag-fit. Pero hindi naman ganon, dapat. So, yun po yung all around. So, ibig sabihin, di ko na po kukuha niyang natin dito. Sabi niya dito, maaaring ito lang yung time ng kapatid na makapakinig ng mensahe ni Lord. Tandaan po natin. Make it worth it naman, una kay Lord at sa mga tagapakinig natin. Tandaan po natin pwede yung isa sa mga makikinig is first time niyang makarinig. Make it worth it naman. So, ibig sabihin, wag nating ulit-ulitin yung sermon. Di ba? Kung wala na talaga at kung yun naman talaga ang conviction sa'yo, wala namang problema. Pero wag na lang parating yun. At meron pong ganon na nangyayari. So, yan po siya. 3 types of sermon. Yung una, around the world. Ibig sabihin, saan-saan napupunta, walang one main topic. Pangalawa, skyscraper, panay istorya. Siguro nakuha naman na natin yun, di ba? Magsasabi siya ng verse, tapos magkukwento na lang tungkol sa verse na yon. Di ba? Walang explanation. So yun po siya. Around the bush and all around type of preaching. Pero in the standard threefold classification based on handling of the text, meron talagang 3 standard. So ito po yung tinatawag nating topical sermon, textual sermon, at yung tinatawag nating expository type of sermon. So yung una, hindi po yun yung standard. Hindi po yun yung homiletical standard. Pero yun po yung kuminsan nakikita natin at naririnig natin. So siguro sa susunod makikita nyo na pag may evaluation. No? Anong klaseng preacher siya? She is around the bush. She is skyscraper type of preacher. Engineer siya. Bakit? Kasi nagtayo na ng building sa dami ng kwento niya. So, topical sermon. Ano ba ibig sabihin ng topical sermon? Is built around some particular subject. Usually, the preacher gathers what the Bible teaches about one particular topic, organizes those passages into a logical presentation, and then delivers a topical sermon. So, ano po yung ibig sabihin niya? Particular subject gathers the passages. So, halimbawa, nagtatopic ka ng love. So ngayon, hahanapin mo sa Bible kung saan makikita yung verses na love. So pagsasama-samahin mo ngayon yon, then yun yung i-preach mo.
So that is topical type of preaching. So yun po siya. So when you preach about love, you preach about the topic of love, hindi siya expository, hindi siya textual. So yun po yung topical type of preaching. Sermon or preaching. So, ito po yung isang example. Yan. Sa characteristic of believer's hope. So, tinignan nito nga gumawa ng preacher kung saang verses sa Bible makikita yung salitang hope. Yan. Sabi niya dito sa 1 Peter 1:3, unang characteristic, sabi niya 1 Peter 1:3, a living hope. Di ba? Pangalawa, sabi niya, hope of salvation. Saving hope. Di ba? Pangatlo, sabi niya, hope we have as an anchor. It is a sure hope. Kasi yung anchor, ibig sabihin, naka-angkla. So, ibig sabihin, sigurado, hindi yung kakawala. So, nakikita po natin andun mismo yung salita na gusto niyang, yung topic na gusto niyang i-share. Yan. Sabi niya, the blessed hope. So sabi dito, it is a blessed hope. Pang-apat, hope that is seen is not hope. So anong sabi doon? It is an unseen hope. So this is a topical type of sermon na tinignan niya yung salitang hope and then characteristic of a believer's hope. So yan po siya. So una niyang dinevelop yung kanyang topic, then he looked for the verses on the Bible that will support his topic. Yan po yung tinatawag nating topical type of sermon. And mostly, yan po yung ginagawa natin dito sa BNE. Tama po ba? So, ano-ano na maging sermon series natin? Servanthood. Ano pa? Spiritual maturity. So, yan po siya. Yan. Ito po mga example na lang naman to. Makikita nyo rin po ito dun sa notes po natin. Di ba? Yan. So, ito naman si Roy Versosa. So, dito, ang problema lang po kasi sa topical sermon, kung minsan, kapag hindi niya po nakuha yung tamang konteksto ng scripture at ini-apply niya sa kanyang topic, nagiging mali po yung kanyang sermon. Yung nga yung sinasabi natin, dahil nakita niyo yung word na hope, ibig sabihin, magpipit na dun sa sermon niya. Hindi po ganon. Kailangan lagi natin tignan yung konteksto nung verse na gagamitin natin. Hindi dahil andun yung hope, papasok na dun sa topic mo. Always look for the right context. So dito, iisa lang naman po ang nagsalita nito. Yung kaibahan kanina, iba-ibang books on the Bible, di po ba? Dito, isang author lang, si John lang. Kaya mas sure siya. Kaya kung gusto nyo maging topical, para mas ma-minimize yung magiging error kung sakali, isang book lang. Pero kung gumamit man kayo ng ibang book, yun pa rin. Look for the right context. Yan. Pangalawa is textual sermon. Ano ang sabi dito? Consists of a verse or two or possibly a sentence within a verse or even just a phrase within a sentence in which the development of the main point falls right out of the word order in the text. In this brief portion of the scripture, the preacher finds all its spiritual possibilities, treating it exhaustively, which eventually determines the shape and character of the sermon. So yung una mo yung topic, maghahanap ka ng verse. Di ba? To support yung topic mo. Textual naman, hahanap ka ng verse at dun sa verse na yon, dun manggagaling yung topic mo at yung spiritual teaching na mangyayari. So yun yung pagkakaiba ng topical at textual sermon. So ibig sabihin, you look for the scripture and the spiritual meaning. Mauuna mong tignan yung scripture na gusto mong i-preach. So yung isa, topic muna. Dito, scripture muna bago yung flow na magiging sermon mo. Kuha po natin. Yan. Ito po yung mga example din. Andyan din po yata sa kwan natin. Ezra 7:10, di ba? Isang verse lang siya. Ezra 7:10. Ang sabi niya, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach statutes and ordinances in Israel. So paano niya ito i-preach? Paano niya dinevelop into a textual sermon? Kinuha niya ito. Ezra has prepared his heart. Ano yung ibig sabihin nun?
it demands resolute determination. Bakit? Kasi prepare niya yung kanyang puso, di po ba? Pangalawa, to seek the law of the Lord. It demands diligent assimilation. And to do it, sabi niya, it demands complete dedication. So, yung text niya, ginawa niya ng title, and then from the words from this, it connects to the teaching. So, meron pong mga ganyan. So, hindi po madaling gawin, but it takes, sabi nga, training at pag-aaral para magawa po natin. Kasi kapag nakuha mo yung tamang context, madali pong gawin ito. Ang problema lang kasi natin, hindi pa natin masyado na-practice kung paano kunin yung hermeneutical saka exegetical process sa paggawa ng sermon. But we have the idea, ang problema na nga lang ay application po natin. Yan. Pang-apat, yan. And to teach statutes and ordinances. So, ibig sabihin, it demands faithful propagation. Ibig sabihin, pagpapadami o pagpapalawig. Tama po ba? Okay pa po ba tayo? Sensya na po at medyo nag-iba na yung tono ng boses ko. Malat na. Yan. Ano pa? So, ito pa yung ibang example po natin. Sa Acts 1:8, makikita nyo po kung paano po i-break down ito. Sabi niya, but you, di ba? The people, the Spirit empowers. Paano po natin makukuha to kapag ginawa po natin yung exegetical process? Kasi sino ba yung tinutukoy na to? Yan. Kung makikita po natin, yan po yung kung paano niya breakdown. Di ba? Kung titignan natin, talagang gifted o sabi natin, anointed itong gumawa nito. Kasi tayo, in our own, hindi natin basta-basta maiisip na ganyan pala yan. But through exegetical, sabi nga hermeneutical, exegetical process, makakaya rin natin. Ang problema nga kapag inumpisahan natin at hindi natin nakuha agad, humihinto na tayo. But there are people talaga na yung tinatawag nating passion nila at dedication nila to do this type of sermon. Meron po mga preacher na ganyan. So pangatlo, ito po yung pinupoint natin, expository sermon. Is one which a basic passage of the scripture is interpreted in relation to one theme or subject. Ito yung tinatawag nating context. The bulk of the material for the sermon is drawn directly from the passage, and the outline consists of a series of progressive ideas centered around that one main idea. So yun po yung expository sermon. So yan po siya. Ibig sabihin, yung scriptures, hinanap po yung right context, right message, and right application through, sabi nga, i-consider mo yung biblical o yung ancient text, and you will consider the contemporary o yung modern audience natin so that you can do the right application o yung right message. Ang Apollos Project, ang main theme niya po is expository sermon. So, kung papakinggan nyo po yung mga mensahe ni Pastor Roy Bersosa, he is playing with two. Topical expository. Doon po siya naglalaro, topical expository sermon. So, halimbawa ito, the qualities of a committed Christian. Yung verse niya po is John chapter 3. Paano po ito i-break ni Dr. Roy Bersosa? Una, sino si Gaius? Makikita po natin sa Bible natin, si Gaius, sabi niya, the commendable, di ba, dinescribe niya dito yung tatlong tao, tatlong klase ng Christian. Si Gaius, si Diotrephes, si Demetrius. So makikita niya dito, breakdown niya, una, he is devoted, he is disciplined, he is dutiful. From the text lang po ito wala pa siyang kinukuha from outside, from the text itself. 3 John po pala ito. 3 John chapter 3. Yan. He is disruptive in his pride. He is deceptive in his speech. He is destructive in his actions. Pangalawa, yan. Distinguished, dedicated, and distinctive. 3 John po pala ito. Hindi po ito John 3. 3 John. Sorry po, marami tayong mga corrections. 3 John po Tama ba ko yaman sa notes natin? 3 John. Okay. Okay po, thank you. So yan po siya. So yan yung pagkakaiba ng topical, textual, at saka expository preaching. So tayo, ano yung
ano yung prepared natin. But what we are suggesting is to do expository preaching. Pero dapat din po nating tandaan, hindi lahat pwedeng i-message in expository way. So halimbawa, Book of Proverbs, Book of Psalms, hindi po yan pwede sa expository lahat. Kasi they are more on a topical type. So yun po siya. But other books is expository. At saka isa pa pong advantage ng expository preaching, ito lang po na kung saan pwede nating mai-preach yung lahat ng books of the Bible. Kasi i-explain mo isa-isa yon, chapter by chapter, verse by verse. Kung topical ka kasi, magiging selective lang po tayo. So hindi natin mai-preach yung kabuuan ng Bible. Kaya ngayon, di ba nakita natin saan tayo sa Ephesians? So ano po yung next topic natin? Then we will try to do it na kumbaga mapag-aralan natin the whole of the Bible. Yan. So bakit po ito yung ginawa ni Dr. Roy Versosa? Si Dr. Roy Versosa po is from Cebu. So ito po yung naging reason niya. Nagkaroon po siya ng survey in 55 churches in around Cebu City. So evangelical, Pentecostal, saka mainline churches. So pag sinabi natin evangelicals, Christians who believe in the centrality of the conversion or born again, experience in receiving salvation, believe in the authority of the Bible as God's revelation. So pag sinabi naman natin Pentecostal, ito naman po yung giftings of the Holy Spirit. So ito po yung nakikita natin na kuminsan pag nagwo-worship sila is parang mga nagwawala, sisigaw-sigaw, every time may healing and deliverance, may nag-i-speak of tongues, may manifestation of the Holy Spirit. Ito po yung Pentecostal. Yung evangelical naman, pag sinabing evangelical, ang main focus po nito is preaching the gospel. Preaching the good news. Yun po siya. Yung mainline churches naman po, ito yung Baptist, Methodist, Lutheran, Presbyterian, Episcopalian at Adventist. Iba naman po yung teaching po ng mga ito. Bakit? Halimbawa, ang Baptist, hindi ka pwedeng umaten sa kanila nang nakapantalon ka kung babae ka. Dapat mahaba yung suot mo. Di ba? So marami po yan. Yan po yung mga kaibahan. So ano po yung naikuan dito sa survey na ito? Makikita po natin. Sabi dito, sa kanyang sinurvey, 47% ay nasa topical preaching. So 13% ang textual, 18% lang ang expository at 22% ang no pattern. Ito po yung reality sa sinurvey po . So sabi dito, naniniwala siya na ito yung total pattern talaga. Even sa Pilipinas pag nakikinig tayo. 'Di ba? Pag nagbakasyon tayo at umattend tayo ng churches sa Pilipinas, anong type of preaching naririnig natin? 'Di ba? No, topical. Topical. Madalang po sa Pilipinas sa nag-expository. Even, sabi nga natin, even mainline churches, CCF, hindi po sila expository. Topical po sila. Yung yung sikat ngayon, si Stephen Prado, hindi po siya expository. Topical din po siya. Hindi po como Bible sila, expository na sila. Opo. Pag every verse, meron po yon. So yun po yung po nila. Pag every verse, pwede rin po silang they will fall on the textual or something. So halimbawa, yung isa pa si Day by Day, si Ed Lapis. So makikita natin pag nagpe-preach siya, ano ba yung klase ng preaching din niya. So makikita po natin yan. So kung makikita natin, 69%, sabi dito, 47% topical preacher to preach in the right context, to use the right passage on the topic. So ibig sabihin, ito yung gusto niyang pakuha. Kasi nandito yung danger. Pag topical preaching kasi, mostly, mapapansin po natin, maraming topical preaching, magandang pakinggan. Pero out of context. Yun po yung katotohanan. Pakinggan nyo pong mabuti. Hindi po tayo po yung makakapag-discern nun. Maraming mga preaching na masarap pakinggan kasi the way they deliver, the way they express themselves, pero pag tinignan po natin, binasa natin, hindi natin nakikita sa Bible. So ito po yon, yung gustong target ni Roy Versosa. So ito naman po yung kaibahan nung tatlo.
Advantage and disadvantage. So wala po yan sa notes nyo, dinagdag ko lang po ito. Yan. Wala po yan sa notes nyo. Saka in-skip din po natin yung expository preaching. Kasi separate sa notes nyo, wala rin pong expository preaching dito. So yan po siya, pakipicture na lang po, hindi ko na po i-explain. So advantage niya, yan. It creates a climate of expectation. Sabi doon, the hearer may cultivate an itch for the more noble and striking words of Scripture. Kumbaga, hindi na yung mensahe, kundi kung ano ba yung tag doon, quotable quotes na lang. Kung ano na lang yung tag doon, explanation ng preacher. So topical, ganun din. Most teachings on Christian living is not summed up in a single passage and thus lead to preacher to a type of topical exposition. A steady diet of topical preaching might convince listeners that the Bible answers every topic with a verse. So yan po siya. Tuloy po tayo. Yan. So halimbawa ito, let's just look at this. So, the practice of prayer. Kung titignan po natin, ito po yung isang example niya. Topical sermon po ito. So, makikita po ba natin kung may mali po ba dito sa kwan na to? If we will read it. Yan. Yan po yung mga verse na ginamit niya. If we will study it, sa tingin po natin, may mali po ba dito? Pag topical? Matthew 18:19, the promise of a prayer. Ano pa yung nakasulat sa verse? So, the promise of prayer, ginamit niya is Matthew 18:19. Ang sabi niya, kapag nag-agree kayo sa prayer, matutupad yan. Pero ito po ba yun? It's not a context of prayer, but it's context of forgiveness. So, isa is dito sa Daniel 6:10. He knelt down on her knees 3 times a day. So ngayon, gagamitin mo to na dapat pag nag-pray tayo, dapat nakaluhod tulad ni Daniel. The most effective way to pray is kneeling down. Totoo po ba yun? Nasabi po ba sa Bible na the most effective way to pray is to kneel down? So, hindi po. The posture of a prayer. Kailangan ba pag mag-pray, kailangan lagi tayo nakaluhod? Hindi. So we can use this, but we should use the right context or the right explanation. Nasasabihin natin, yes, si Daniel nag-pray siya, kneeling down. So we can pray kneeling down. We can pray na, nakatayo. That is one of the posture of prayer. But to make it a point na ang pinaka-effective na prayer ay yung nakatayo, nakaluhod, wala po sa Bible yon kasi hindi naman sinasabi sa Bible. So yun po siya. Another example, it must be heaven. So tignan po natin yung 3 verse na ginamit. Yan. Sabi dito, heaven is a prepared place. Ano yung number 2? It's a perfect place. It's a pure place. So, kung makikita po natin, ano po yung mali dyan? So, kailangan po natin magbasa ng Bible. Hindi pa tayo nagbasa kaya hindi pa natin makikita. But, ang mali po dito is 1 Corinthians 2:9. Kasi ang context po ng 1 Corinthians 2:9 is about spiritual wisdom. Mali rin po itong it's a pure place kasi, saan ba yun? Yan. Yung Revelations 21:1-48 is not the description of the totality of heaven to be described as pure place. Ang dinescribe lang po niya is yung dadaanan mo. Pero dahil sabi nga, kapag pure gold, pure place. Di ba? Dahil nandun yung salitang pure, andito yung pure, yun na yun. Di ba? Pasok. Di ba? So yan po siya. So yun po yung sinasabi natin na hindi ko mo nandun yung word, gagamitin mo na. Pero hindi describe kasi dito, di ba? Pure gold, the city itself. Pero meron naman sinasabi dito na iba. Iba yung description ng heaven. Kaya yung po sinasabi na pag-iingatan po natin. Ayan. Ito, the Great Commission. Tignan natin.
So, sige po. Sa tingin po ba natin may mali po dito? So, ang sabi po ni Roy Versosa dito, sabi dito, ang mali dito, sabi niya kasi the command is go. Because the command is, yan. Hindi po. Ang command po dito is make disciples. Hindi po go yung command. Ang command po dito is make disciples. So, pangalawa, tong all nations, yung coverage po nito. Ngayon, hindi dapat all nations. Pero one po ito, kasi ito naman po yung verse na ginamit sa Bible. So, ginagamit natin. Kumbaga, lahat na ng tao. Nations is concerns of the people. Kaya in context, lahat ng tao, hindi na siya nation. So, i-explain lang natin further. Kasi kung may nakikinig, paano tong bansang ito? Paano tong bansang ito? But, nations refers to people. So, it's not necessarily wrong, but we can make it more, mas tama o mas acceptable sa iba. Diba? Kasi ang concept naman natin is not to make disciples of the nation, but to make disciples of people. So sabi dito ni Walter Kaiser, pakibasa nga po. You can preach a topical sermon once every 5 years and repent immediately. So ibig sabihin, ito lang naman is meron silang biases with regards to expository sermon. Kasi yung topical sermon, okay naman as long as you are preaching it in a right context. So wag mong pipilitin na yung verse mo ay mag-fit sa topic mo. Dapat yung topic mo sumunod sa verse mo. Yun lang po yun. Hindi ko, yung paulit-ulit kong sinasabi, basahin nyo, nandun yung salitang love, hope, and everything sa verse nyo, pero tignan nyo po yung konteksto. Yun lang po yung pinaka-importante doon. Look for the right context. Sabi doon, we need to use verses carefully, accurately, contextually, and that is the process of expository preaching. Amen.